attend, ano. And most of you, kilala ko naman kasi 'di ba nagpakilala na ano, and yung iba is magpapakilala pa lang, ano. So kanina ko pang bina-browse-browse yung mga mukha niyo dito. Siyempre may mukha, yung iba kasi letter lang, 'di ba? So today, ang i-discuss natin, I am sure is na-discuss niyo na ito sa term 1. Well, kasi i-discuss natin siya sa term 2 as a recall lamang. So ito yung mga processes na definitely na-discuss kay term 1. So I'm expecting na alam nyo na ito. However, we are doing this kasi syempre months ago nyo na ito na-discuss sa term 1. So that is why we will be rediscussing it. But don't expect na kung paano siya diniscuss sa term 1, gano'n siya kadetalye doon, is the same amount of details. Also, there are processes na hindi natin isasama. Why? Because there are a lot of processes ni ideal gases, no? So later on we'll be enumerating that. Hindi na natin lahat isasama because pag diniscuss kasi natin, definitely makakasama yan sa exam. So since ito naman I recall, I do not want na yung madami pa kayong magiging exam sa midterm na about term 1. So gusto ko, ang focus pa din naman is term 2. So to lessen your burden, sasabihin ni ma'am kung alin yung kasali, alin yung hindi. Ano pa? Maliwanag iyon. Pag ako'y nag-share screen, gusto ko sana boses ang aking marinig dahil hindi ko makikita ang inyong mga lumilipad na emoticon niya. So mag-share screen na si ma'am. Aba, at ayaw mag-share screen. Ayan. Okay. So, kita na ba itong module? Yes po, ma'am. Okay. So, I think you already have the copy of the module naman. So, again, the topic is process of ideal gases. So, definitely you will be encountering isochoric. So, I think the term na ginamit nyo is, anong term ang ginamit nyo for constant volume? Isometric? Yes po. Kasi meron pa kami nun isovolumic, so yun yung mga terms for constant volume. So isochoric, isometric, isovolumic. So it all represents constant volume. Isothermal naman, it represents constant temperature. Isobaric, constant pressure. Isentropic, and then polytropic. So we will be discussing, actually we have 5, pero we will be focusing on 4 lang. Si polytropic yung i-skip natin because technically isentropic and polytropic is almost the same. Nag-iiba lang naman yung kanilang, yung variable natin, yung constant. Okay. So i-browse ko lang to but I'll be discussing this on a separate document. Ang pinakamahalagang natin ngayon sa process of ideal gases is of course this set of formulas. Kasi I think concept-wise, you already have an idea. But of course, moving on sa mga processes na pagdadaanan natin, ito yung mga main na relationship na dapat alam ninyo. No? Kasi again, hindi po yan, ang table na ito ay hindi provided sa exam. So you can write this, pero again, hindi allowed ang index cards, hindi allowed ang set of formulas na ito. So you have to memorize it. You have to provide ways kung paano nyo, kailangan nyo ng diskarte para ma-provide sa sarili nyo ito. Pero diskarte, yung malinis na diskarte, you know what I mean. Okay, so mag-discuss na po tayo. So, ang una nating i-discuss is si constant volume. Gusto ko ay pink. So, constant volume. So, again, that is isochoric. Pwede din siyang isovolumic. Pwede din siyang constant volume or isometric. Okay. So, pinakamagandang i-represent si constant volume sa PV diagram. Siyempre naman, Ay, why hindi siya nag-ano? Bakit siya magandang i-represent sa PV diagram? Kasi this is a pressure volume diagram which
pag ni-represent natin si constant volume dito, horizontal or vertical? Anong line siya? Is it horizontal line or vertical line? Constant Vertical volume. po. Vertical po. Vertical, ano? So, vertical line. Yan. Yan. Gawin natin tuwid para hindi mapahiya si ma'am. Yan. So, ang next naman natin i-represent is si constant pressure. Since nasa PV diagram na lang din naman tayo, ano? So, i-represent na natin si constant pressure. By the way, I'll be giving the copy of this notes sa inyo. And if you wish to record the meeting again, please inform me at ang inyong mga kaklase. Again, napakahalaga po ng consent. Color coding tayo dito. Gusto ko ay blue. Ayan, PV diagram. So in this case, kung si volume, constant volume is vertical, si constant pressure is horizontal. So what we are discussing is yung per processes pa lang. So yung next discussion natin, but sa susunod pa naman, we will be discussing the cycle itself na. So the Carnot cycle. Carnot cycle lang yung i-discuss natin particularly. Kasi again, yung mga Otto, yung other cycles, it is discussed during combustion. And I don't think it is related with thermoto naman. Okay, so ang next naman natin is constant temperature. But of course, si constant temperature, hindi siya best i-illustrate kay PV diagram. So anong magandang gamitin for constant temperature? T at S. TS diagram. TS diagram. Kasi syempre, nandun na si T and si S eh. So parang horizontal, vertical lang tayo doon. Pero to be honest naman guys, ako as an instructor, I do not require yung mga diagrams. Again, I do not require, but I recommend. Hindi ibig sabihin, pag hindi ka nakapaglagay ng diagram, ay mali ka na. Kasi minsan ako, nakakalimutan ko din mag-diagram, pero I know how to solve it. Pero there are times na to avoid confusion, para matulungan ko ang sarili ko, gumagamit ako ng diagrams. Kanya-kanyang diskarte kasi yan. And ayoko naman pilitin kayo sa mga bagay na hindi kayo komportable. Parang ibang bagay na yun. So, constant temperature. So, we'll be using TS diagram. So, in this case, TS diagram, constant temperature. So, is it horizontal line or vertical line? Horizontal po. Horizontal. No? So, parang constant pressure lang siya. Kaso nga lang nasa TS diagram na tayo eh. So, by the way, isisiksik ko na lang din ang ang isentropic. Medyo napaluwag tayo dun sa constant volume. Yeah. So, we have here isentropic. Si isentropic is S is equal to C. So, again, best diagram to represent is TS diagram pa din. Okay. So, this one, of course, hindi na siya horizontal. Siya ay vertical line na. To be fair naman, ang ating Rankine cycle, so more of constant entropy and constant temperature siya. So, TS diagram yung magagamit natin most of the time for thermo 2. Pero ituro ko na lang din how to convert a PV to TS diagram or TS diagram to a PV diagram. So mag-drawing tayo ng mga PV and TS diagram dito sa baba. So, syempre, na-mention ni ma'am, we are converting. So, meaning, kung PV yung nasa taas, yung gusto natin sa baba is TS. So, TS ito. Yung last two will be PV and then PV. So, ang rule dyan, guys, is if in a PV diagram, tuwid siya, sa TS diagram, curve siya.
No? So expect lahat ng drawing natin sa baba naka-curve. Kasi lahat ng drawing natin sa taas tuwid eh. Ngayon, in reality, yung pag-drawing ng curve, may specific slope yan. Kaso, personally, hindi ako magiging strict sa slope na gagawin nyo. Dahil unang-una, I am not after the accuracy of your diagram. I am after you knowing how to solve the problem and you getting the correct answer. Again, hindi ko nga nire-require yung diagram eh, di ba? And I don't put additional points. Pag nakadrawing ka ng napakagandang mansion dyan, ng diagram mo, hindi ka naman makakakuha sa akin kahit 1 point. So sa solution pa din ako nag-give ng partial points and of course, the whole merit nung points. Pero for the sake of discussion, again, ito, sa PV diagram, si constant volume kasi, pag vertical line, kahit hindi mo siya lagyan ng label. Kasi alam mo, tuwid, constant volume yan. Pero sa TS diagram, again, it is a curve. Si constant pressure, sa PV diagram, horizontal yan. Sa TS diagram, curve din yan. Si constant temperature sa TS diagram, yan ay horizontal. Sa PV diagram, again, curve yan. Si constant entropy sa TS diagram, tuwid yan. Sa PV diagram, curve yan. So, kaya mahalaga na ang mga curve natin is may label. Kasi again, hindi naman natin nagagawa yung perfect na slope na kailangan for that. So, kailangan natin itong labelan ng constant volume, RI constant pressure, RI constant temperature, and then RI constant entropy. Kasi again, curve lang yan. Di mo alam kung anong graph yan. So, dapat you have to put label. Tamang-tama, Valentine's kahapon. So, label is a must. Sa lahat ng bagay. Mapaterm mo tuman yan o sa love life. Okay po ba yun, guys? Yes po. Yes. Aba, tawang-tawa eh. So, ang learning natin today, ano pong lesson number 1 natin? Kailangan may lesson? Kailangan may label. Okay? So, lagi niyong tatandaan iyon. Dahil baka minsan, may problem si ma'am na ipa-require yung diagram. But then again, makakaasa kayo, hindi ko siya nire-require. More of ang instruction ko ay, I recommend na gumamit kayo ng diagram. So, pero kung gagamit mo kayo ng diagram, make sure may label. Okay? So, yan. So, nasa part na tayo na may label na. So, we have to move forward. I-upgrade na natin ang ating relationship. So, ang next step natin of course, puro graph lamang tayo. So, ang susunod natin ay meron na tayo dapat formula. So, in reality, guys, ang ating mga formula na ito is represented ng PV is equal to C. Ano kayang magandang kulay? Palitan natin ng kulay. Green. Green. Yeah, pink green po tayo dito. Hindi po tayo open sa sa mga pula. Charot. Okay. Okay. So, si constant volume, so in reality, siguro mag-start tayo constant temperature. Bakit? Kay constant temperature kasi, yan, PV is equal to C. Yan. Yung value ng N natin is 1. 1. Yan. Yan, 1. Nasa module nyo ito ha, pinapasimple ko lang. Dahil ang mga estudyante, pag mahaba na yung babasahin sa module, hindi na nila yan papansinin. Okay. Si isentropic, ito ay PV K. Ang kanyang exponent ay K. Si polytropic, guys, again, hindi naman na natin siya isasama. Pero kasi yung K niya, N lang naman. Kay constant pressure, ayan, PV is equal to say daw. Ang question, ano kaya ang exponent ni volume? Any idea, guys?
Kasi ang goal mo, P is equal to C. So, ano dapat yung exponent ng volume mo para ma-achieve mo yung P is equal to C? 0 po. 0. Ano? Parang ano lang, math lang. Kasi pag 0 are, ano kayang pwedeng color ang gamitin natin pang erase? Violet na lang. Yan. Pag 0 kasi ito, makakancel siya. Ano? Technically, any number or variable raised to 0, this will be 1. No? So, technically, ito po ay may 1. P, yan. Siyempre, tanggalin na natin. Baka malito pa kayo. Ayan. Okay, next. Meron pa tayo din ng P, yan, ito. PV is equal to C. Ngayon, ang kailangan namang matira, V is equal to C. So, ano kaya ang maganda or ano yung appropriate exponent natin kay V para ma-neglect natin si pressure? Pwede po manghula or pwede po magbuklat ng module. Sirit na? Infinity po. Infinity. Tama yon. So, anuhin natin? Ayan, PV infinity. Yan. So, paano siya magiging V is equal to C? Okay. So, technically, ang exponent ng pressure mo din ay 1 lang. Diga, 1 lang siya. 1. Ngayon, ano ba ang example ng mga infinite? Ano bang example ng infinite number, guys? Magbigay kayo ng number. Ako, mag-iisip ako. Pi, actually. Kaso, when we are saying infinite in this case is more of a huge number. Like 125 million, 25 billion, yung mga ganon. Ano pa ba? 99999, diga, ano pa? Magkano yung pangarap nyong sweldo? 100 million a month, yung mga ganon, no? Okay. Yan. So, lagay natin. Anong gusto nyo ilagay din 125 million, ano pa? 15 billion, ano. So, for example, ay ano na lamang. Sige, 125 million. Pero in this case, sabihin natin 99999, no? Violet ang gamitin natin. Yung 125 million na lang ang gawa para maunti ang isusulat ko. 125 million is equal to C. So, ibig sabihin yan, guys, si pressure mo naka-raise lang kay 1. Si volume mo naka-raise kay 125 million. So, in a sense, yung pressure mo at this point is negligible na. No, kasi unang-una ay ni-raise mo lang sa 1. Kahit nga yung volume mo ay napakaliit ng value, kung naka-raise naman siya sa 125 million, technically, ma-neglect pa din yung pressure. Kaya pag ang value daw ng volume mo is infinite, or technically a huge number, so ma-neglect yung pressure mo, kaya ang maiiwan sa'yo is V is equal to C pa din. So lahat ng processes na yan, it lingers on PV raised to an exponent is equal to C. Yung exponent nagva-vary depende kung ano ang process. Maliwanag po yon? Yes po. Okay, Yes. So, siguro meron naman na tayong bagong natutunan bukod sa lagyan ng label. Ang infinite number ay 125 million. Hindi naman. Pero imagine nyo guys, napakalaki ng mga infinite number. Tapos, kinukurakot lang. Well, kasi kaya ako kayo nire-remind sa mga ganyang bagay. Kayo naman, siguro majority naman sa inyo ay botante na kayo mga 1920 na, diga. Kayo sa inyo na umaasa ang ating bayan dahil ako hindi na naasa sa matatanda. Sa totoo lahat, kahirap naman paliwanagan. Diga. Problema nyo gad na inyong mga magulang. Oh. Doon akin naman ay nag-switch na. Pero talagang tuong bagay, meron nga akong mga pinsan na may mga pinag-aralan naman na hindi ko maintindihan ang life choices. Ay aripag ang mga matatandang mga sinauna ipinanganak. Ay, alam nyo, Diyos ko. Tuwing-tuwing na lang ay pagsubok ka ring eleksyon.
So, nawa naman eh. Kasi again, kayo din ang iniisip ko kasi if you have good leaders, definitely you'll have better opportunities. Ako naman personally, hindi ko naman kayo mabibigyan ng, wala naman akong kumpanya. Hindi ko naman kayo mabibigyan ng trabaho isa-isa. Hindi ka, walang pampasweldo sa inyo. So, talagang, yung sabi ng iba na wala daw tayong, at hindi daw tayo dapat umasa sa gobyerno. Una-una kanina tayo aasa. Diga, kay ma'am, Diyos ko, hindi naman ako gobyerno. Ano kaya ang department ko? Department of Talak, DOT. Department of Talak, puro talak lang si ma'am. Wala po tayong budget. Zero budget po tayo. So, ayun guys, after nito, ipapakita ko na ang mga formulas natin. And then after ng formula, syempre tayo ay magsosolve kahit wala pang alas 8 nagsosolve na tayo. So, wala po tayong choice. Okay, kita na ang mga formulang ari guys. Yes po. Yes. Okay. So, personally, again, sabi ni ma'am, alam mo, favorite ko yung personally. Siguro dahil ang dami kong opinion. Ayan. So, i-close ko na, sasaraduhin na natin aring polytropic. Kahit huwag nyo nang pansinin. Pag kayo may nakita sa exam na polytropic, dead ma. Ayan, saraduhan na natin. Charot. Kasi technically, nagtubid. Kasi guys, si isentropic naman, polytropic din lang. Nagkataon lang kay ang kanyang nasaraduhan ko na. Aba, kakulit Ayan, basta sarado yung blue, huwag yung pansinin. Okay. So ngayon, sasabihin ko lang yung mga tips ko kung paano ko siya finifill up. Just to share with you guys, malapit na nga palang board exam. Nung kami ay nagre-review sa UBE, naku, yan ay nasa, mga double deck kasi ang doon. Ay, hindi pala. Dalawang house yon, House A and House B. So, I think House B na lang ata ngayon. Ang House A ay, yan. Hindi siya double deck. Like, literal na nakahiga kami sa sahig. Tapos, yung 9 kaming tao, tapos 8 lang yung linya ng tiles. Hindi kami nakahiga like dapa. Kami, yung nakatagilid para magkasya. Or yung iba nagsasakripisyo, wag muna matulog. Ganun kasikip doon. Pero sa House B, double deck na. So, pagising mo, merong sa pader na garne. 7 generals yung tawag namin siya. Pero, 6 lang yung formula nakalagay din eh. Pagising mo, meron dyang nakapost na ganitong formula. Pag nagro-rosary, katabi iyan ng kasi lahat ng pader, makikita mo yan. Tapos, may mga alumni na dumadating. Noon kasi may mga in-house alumni kami. Yung mga, doon kasi sila katrabaho sa NU, sa FEU, which is malapit sa NU kasi, may NU kasi tayo nag-stay. So, araw-araw silang nandoon sa UBE. So, araw-araw kami nag-exam na rin. Tapos pagdating ng board exam, may makakalimutan pa din eh. Ay, syempre, iba naman ang kaba talaga sa board exam. To be honest guys, hindi si ma'am ay hindi kabahin. Kasi I think ako naman ay nagpe-prepare sa exam. Pero talagang hindi ako pasmadong tao, pero nung board exam, ay namawi sa diyang kamay. Kasi, alam mo naman, alam ng buong Pilipinas na tayo nagbo-board exam. Alam ng ating mga kapitbahay na nagwi-wish ng ating failure, nagwi-wish ng ating success. Alam din nila ang ating pagkuha ng board exam. Pero syempre, kahit ayaw nating ma-pressure, syempre, may parang a bit of a portion of us is may gustong patunayan. Di ba? And syempre, ayaw naman natin nagwawagi ang kasamaan. Bilang tayo yung mga tawag din mga, ano ba ang tawag sa atin? Mga kampo ng kabutihan. Ayan, tayo mga angels. Victoria's Secret Angels pala. So, ari na, totoo na. Paano ko ari finifill upan? So, syempre, ang una kong nilalagay diyan is yung mga label sa taas. Tcharan! Yan, ang pangit. Sige, i-box na lang. Ayan.
Yan. So, syempre, kailangan mo ng label ulit. So, ganyan talaga kahalaga ang label, guys. Yan. Para alam mo kung anong ilalagay mo sa mga loob. Ayan. Tapos, ang una kong nilalagay dyan, lahat kasi ng MCP delta T, lahat ng delta H or change in enthalpy, MCP delta T yan. No? So, yun ang una kong nilalagay. Lahat ng delta H, MCP delta T yan. No? Kung madali kung ma-fill upan. Bakit 0 at constant temperature? Change in temperature kasi, di ba, constant. So, yung T2 minus T1 mo ay 0. Kaya 0 yan. Also, baka mapansin nyo, ang nakalagay lagi dito is 2 and 1. Pero in reality, ang nire-represent niyan is beginning, final and beginning. Yung 2 is ending, yung 1 is beginning. Minsan kasi, hindi 1 and 2 yung nasa, yung ginagamit ng iba. Sa ibang books, letter yan. Minsan, TB minus T1. So, I want you to know na at this point pa lang, na it doesn't always represent 2 and 1. Kung gusto nyo ay pwede aring star and moon. Diga, star tapos ay moon. Awa. So, depende kasi yan kung gaano ka-creative ang inyong mga minds, no? So, ang ibig sabihin lang yan, basta yung star mo, it represents the ending nung cycle, and yung 1 mo represents the beginning nung proseso, no? Though, sanay tayo kasi na 1 and 2, no? But then again, we have the option na pwedeng palitan mo, gawin mong CICS building at Shafa building, walang pumipigil sa iyo. Pwede mong gawing heart at saka circle. But if you want convenience, hindi gawin mo na lang ang 1 and 2 pa. Hihirapan mo pa ang sarili mo, diga. Next, na finifill upan ko, delta U. Kasi lahat ng delta U is MCV delta T. But of course, kay constant temperature, 0 again. Ayan. Ano ang next kong finifill upan? Ang next kong finifill upan is that ninonote ko, no? But then again, guys, may option naman kayo na sa uluhin na lang ang are. Pero ako kasi, as much as possible, hindi ko sinasaulo kasi hindi lang po ako ang subject ninyo, hindi lang itong mga formulas na sasauluhin ninyo. So kung i-memorize mo siya, masyado mapupuno agad ang utak mo eh. So make sure, yung iba pa, nilalagyan rin ng kwento. Though hindi lang ako fan ng ganun. Yung si Aling Nen, nagpuntang tindahan. Hindi ko alam kung paano nila nai-incorporate yun sa formula, pero it works for them. Kung nagwo-work yun sa inyo, walang problema sa akin. But sinishare ko lang yung nagwo-work sa akin. Sa constant pressure, CQ is equal to delta H. From time to time, nagbibigay pala ako ng problem na mukhang complicated. Ang tanong ko ay delta H, given naman CQ, tapos constant pressure. So be aware of that. Baka kayo ay solve ng solve, napakasimple pala ng tanong ni ma'am. Sa constant volume, ang equal naman kay Q is delta U. Ano pa? Kay constant temperature, ang equal naman kay Q ay si work. Lagi may parehas yan si Q eh. Sa constant entropy, ang equal naman ni Q ay si delta S. They are in adiabatic condition, so 0. I think for others, you really have to memorize the formula. But then again, for example, dito sa delta S, I suggest, isa lang tandaan nyo. For example, pag alam mo na kasi itong MCPL and V2 over V1,
tapos alam mo naman yung PVT relationship at constant pressure, I think you can easily generate this one. Kasi parehas mong i-memorize. Mag-occupy din yan ng ilang gig sa iyong memory. So sa PVT relationship naman, so hindi ko siya minememorize. Ang ginagawa ko ay nag-PVT relationship ako. Like P1V1 over T is equal to P2V2 over T. So, in this case, kung constant ang pressure mo, so tanggalin mo lang ang pressure, ang matitira sa'yo is V1 over T2 is equal to V2 over T2. Or, actually, ito lang naman yan. V1 over V2 is equal to T1 over T2. Are pala ay 1. Are ay 1. Ayan. And then, kung ang constant naman ay volume, so just remove volume, ang matitira sa'yo is P1 over P2 is equal to T1 over T2. Siyempre, pag constant ang temperature, matatanggal are. Ang matitira sa'yo ay P1V1 over is equal to P2V2. Ayan. So, pag ang problem, guys, is constant pressure, huwag kang titingin sa ibang linya. Ang titingnan mo lang is rin constant pressure. Yung iba kasi, alam na constant pressure lang ang tanong, tumatawid ba? Ano? Kung sa ano salawahan pag gusto pang mag-cheat, gusto pang tumingin sa iba, dapat nga isa constant pressure na lamang. So, kaya kayo magkakamali kasi ino-open yung up nyo pa yung sarili ninyo sa madaming options. Sinabing constant pressure lang, ba't ka titingin pa sa ibang formula? Constant temperature, doon ka lang titingin sa linya ni constant temperature. Dahil ang pinag-uusapan pa lang naman natin is processes of ideal gases. Wala pa tayo sa cycle. Pag cycle naman, though madaming processes na ang pinag-uusapan doon, pag sinabi pa din constant temperature, huwag kang tatalo ng ibang proseso. Kasi again, pag sinabing constant entropy, yung formula naman na gagamitin mo, yun laang din namang nasa linya niya. Ba't mo gagamitin ang constant volume kung constant entropy ang sabi? Diga? No? So, napakalaking tulong nito. But sabi nga po ni ma'am, hindi siya ibibigay sa inyo. So, you have to produce it sa exam. But then again, nang i-produce is isulat ng galing sa utak, hindi yung kung saan manggaling na illegal na pamaraan. Okay po? Yes po, ma'am. Okay, so isulat natin, are. Nasaan ang aking are? Problem number 1. Okay, actually, hindi na ang solution. Baka ma-delete ko. At I'm edit? Kaarte na rin. Ayan, okay. So, meron ka daw perfect gas, ang value ng R. Minsan yung R, ang nilalagay ko ay universal gas constant. Pinapadrama. 319.2 joule per kilogram Kelvin. Ang value ng K is 1.26. Technically, parang polytropic ito kasi ang value ng K natin usually for isentropic, 1.4. Ayan. Ang sabi, if 150 kilojoule daw ay added, So, pag sinabing ang term na added, baka mas familiar kayo, it is heat or yung Q. Heat added, Q. To 3.35 kilogram of this gas. So, ang mass natin ay 3.35 kilogram. Ito ang napakahalaga. Anong cycle? Constant pressure. Ang initial temperature daw is 34.2. So, by the way, guys, papakita ko din yung list of conversions natin. You have to take note that for the entire semester, paulit-ulit kong sasabihin, may nakakalimut pa din. Ang gagamitin natin conversion ng Celsius to Kelvin ay 273.50. Again, Celsius to Kelvin, 273.50. Isa pa, Celsius to Kelvin, 273.50. So, I suggest, if you encounter yung mga naka-Celsius, yung mga naka-Fahrenheit, yung hindi naka-absolute, make sure you convert it into absolute na. Kasi pag nakalimutan nyo i-convert at ginamit nyo sa mga ideal gas formula, magkakamali kayo.
Ang tanong din ay T2, change in enthalpy and change in internal energy. So, sa mga ganitong scenario na may mga follow-up questions, i-assess nyo muna, tip ko is, i-assess nyo muna kung ano yung pinakamadaling resolve. Kasi baka yung, ako ang preference is, ang nilalagay ko sa letter, pinakamahirap. Usually yung BNC madali. Si student naman, ang gagawin, pipiliting ma-solve si A, kahit hindi naman, kahit maubos ang oras. Tapos si BNC pagkakadali naman. So, pwede mong, kung kaya mo unahin si C and si B, mas maganda yon. Usually kasi, ako, ganun ako pa, ang hirap si A. Tapos si B, C, madali. Kahit sabi ko yan sa estudyante ko, lang pinipilit nila unahin si A. Akala nila niloloko ko sila. Okay. Ang tanong, find T2, find delta H, and delta U. If you recall, sabi ni Ma'am kanina, pag constant pressure daw, CQ ay equal kay, kanina equal, guys? Constant pressure, delta H. Tapos, sa given mo, may QA, yung 50 kilojoule. Tapos may tanong na delta H. So, yung letter B mo, yung sagot, na. Most probably, may tigpa 5 points ka. Di kung ay ilalagay mo ay Q is equal to delta H is equal to 150 kilojoule, di may 5 points ka na. Diga? So, ang ipos na kung napakalaking tulong ng iba, hindi nakaka-5 po, diga? So, you have to check yung mga madadaling sagutan. Kasi definitely, may madali naman sagutan diyan. Okay. I-check natin si delta U. Si delta U, lagi siyang MCV delta T. Of course, kung constant temperature, 0. Kaso constant pressure. Ngayon, kailangan mo ng mass, which is given. Yan. Kailangan mo ng CV, which is not given. So, meron ako ditong highlighted formula. I am sure you've encountered that in Thermo 1. No? Pero kung nakakalimutan, meron po tayong formula for CP and CV. Ang lagi ko lang dyan tinatandaan ay si CP. Kasi pag may CP ka, RK ka. So, CP is equal to RK over K minus 1. Kasi pag CV, wala lang K. Pag CP, RK ka, so CP is equal to RK over K minus 1. Pag CV, R over K minus 1. Given naman si R, given din si K. So you can easily solve for CP and CV. So inuna natin si C. Kasi again, sabi ko nga, mas madali lagi yung B and C. But we have to assess din. So solvable si CV. And then, suggestion ko, pag CP and CV, usually, it must be in kilojoule per kilogram Kelvin. No? But, it's your, call. No? Ngayon, kailangan ng T2 and T1. Ang meron ka lang is T1, so, kailangan mo pa ding T2. Yun ang question kay letter A. So, wala kang choice. Kukuhanin mo muna si A. So, yun yung mga discard, diba? So, kuhanin muna natin si T2. Paano natin makukuha si T2? Yung naging diskarte natin with this problem is that meron ka kasing Q na inequate natin sa formula niya. Meron kang mass, you get CP based on the formula. Saan tubig ko? And then, T1, meron ka din naman. So, you can solve for T2. So, i-type natin. Baka naman mali ang sagot din ni Ma'am A. Ikunin muna natin ang CP. Sorry. 319.2 times 1.26 divide 0.26. So again, ang preference ni Ma'am ay naka-kilojoule siya. So divide ko ng 1,000. So anong nakuha nyo? Tama ba? Same with what is on the screen? Yes po, ma'am. Okay, Yes po. so that is our CP. So, pwede na natin i-input dun sa formula yung mga meron tayo. Pwede kayo mag-shift solve or pwedeng 150, ano ba to?
Divide natin ng, bakit ako stat? Ayan. Siguro ako nag-interpolate. 150 over 3.35. Pwede mong is-yung CP para hindi type, di ba? That's 307.35. So, T2 is, 3.35, mali pala ang aking type. 336.2958543 Kelvin. So, actually, yan na yung sagot mo for T2, for letter A. So, nakuha mo na yung B, nakuha mo na yung A, and that is your chance to get the delta U. So, delta U, 3.35. Yung CV natin, sa mabibilis mag-solve, pwedeng i-direction nyo na yung R over K minus 1. Ano? Kasi acknowledge mo mabibilis. Yung iba naman, you can get first CV bago nyo i-substitute. Hindi po kayo minamadali ni ma'am. But of course, ito naman ay recall lamang. So I hope medyo maganda na yung foundation nyo sa term 1. And also, ito is kung saan ay tip of the iceberg nga lang. No? Ang ating major topic pa din is Rankine cycle. So 3.35 times 319 or 0.3192 over 0.26 times, you can store T2 para hindi na kayo mag-retype or i-retype nyo, wala pong pumipigil sa inyo. So ang sagot sa change in internal energy is 119.047619 kilojoule. To be honest, siguro, sa bagay, ako kadami ko na kasing sinosolve at katagal ko na aring itinuturo. Kahit ako'y tulog, masosolve ni ma'am. Pero sa totoong buhay po, ito naman is systematic solving. Like, pag sinabing constant pressure, you have set of formulas na gagamitin. So, I don't think it is much complicated. Hindi ko naman sinasabing madali dahil kailangan nyo pa din naman mag-isip. Diga. May tanong ka din Guys, may tanong po din Wala po. Okay, yan. Though actually, naka-print naman ito sa inyong module. So, i-open natin yung problem number 2. This one is, I think, English unit are. Ayan. So, we have to explore English unit din kasi mahilig po ako sa English unit. And to be fair, nung board exam namin, kadaming English unit. Halos BTU ang everything. Okay. So, we have here 2 pounds of an ideal gas. So, the mass is in pounds. Do ang iba, ang diskarte nila, kino-convert nila lahat into SI unit lagi. Pero matrabaho kasi yun di ba? Isentropic. So, S is equal to C. Ito, naka-PSI gauge po siya. Sabi po ni ma'am, make sure lahat ng ginagamit nyo is in absolute. So, kung naka-gauge siya, i-convert natin siya into absolute. Meaning, mag-a-add tayo ng atmospheric pressure. So, yung atmospheric pressure natin in terms of PSI is 14.7. Kaya po, nag-add tayo sa 93.5. So, in this problem, ang gagamitin natin is 108.2 PSI. Actually, kahit walang A, it represents absolute. Pero pag G, so it represents gauge. Okay. May volume daw, 0.6 cubic feet. Final volume, again, V2 or pwedeng VF kung gusto ninyo, 3.6 cubic feet. Given si CP, given si CV, ang tinatanong is, parang yung kanina, though ito ay P2, P2, and delta H. So, ano kaya ang una nating masosolve? T2. Si Tito, I think mahirap because kahit T1 wala ka kung ako yan siya, lilikdangan ko muna iyan. And then we have P2. And then change in enthalpy.
Si change in enthalpy, kailangan ko ng temperature. So, ang pag-asa mong makatama din kahit letter B man laang. Ano? So, ang letter B mo ay P2. Meron kang P1, meron kang V1, meron kang V2. Wala ka lang K. Pero, meron po tayong formula to get K if you have CP and CV, which is given naman. Okay? Yung CP over CV natin is 0.124 over 0.093. Actually, ang lalabas dyan is I think 1.3333. So, in terms of fraction, that is 4 over 3. So, I suggest, para hindi kayo mapagod, i-store nyo or i-type nyo na lang as 4 over 3. No? Okay. So, using the formula P1V1 raised to K is equal to P2V2 raised to K, makukuha natin si P2. No? So, i-type natin, confirm natin. 108.2 times 0.6 raised to 4 over 3 answer over 3.6 raised to 4 over 3. Ang sagot is, tama ba yung sagot? Guys, yung green. Yes po. Okay, 9.92 4125787 PSIA. Isa na lang ba ang aking estudyante? Parang isa na lang ang aking nakakausap. Gising pa ba lahat? So, pag nagsasolve talaga nakakaantok. Or parang sinusukuan na natin ng life. Pag mga usapang label, gising ang lahat. Pag usapang CPCV, tulog na. Okay. So, ang next na, may P2 ka na, kung saan ay may 5 points na, may i-flex na sa kaklase paglabas sa classroom na may itinama. Ang next natin is T2. Well, kasi hindi mo makukuha si change in enthalpy kung wala kang T2. So, ano ba ang mga kailangan mo dito? Kailangan mo kumuha ng T1, but you will be using the PV-MRT relationship. Pag di mo na alam ang gagawin, you use that relationship. You have P1, you have V1, you have a mass, wala kang R, and you are looking for T1. Ngayon, ang ginawa ko dito is ni-utilize ko si CV para makuha si R. Pero actually, you have the option na ano yung other formula na pwede natin gamitin, guys, para makuha si R. Subtraction po ng CP. Yes. CP minus CV. We can prove that. Dapat 0.31 din. Ang CP mo ay 0.124. Ang CV mo ay 0.093. So that's 0.124 minus 0.093. Anong sagot? 0.031 po. Ayan, same lang naman. So kahit yung isa mahirap ang pinagdaanan, yung isa is mas madali, either of the two, kung alin ang maalala mo, is tama naman, 0.031. But that is just, lang yan, R pala ang iyan. So, kailangan pa natin ng kukuhanin natin si T1. Okay, so input muna natin. May pressure ka, the 108.2 PSI or pound per square inches. Kailangan mo siyang i-elaborate kasi magka-cancel out ka ng units. Volume mo is in cubic feet. Ang mass mo is in pounds. Ang R mo, yung kinuha natin kanina, yung 0.031 BTU per pound Rankine. And we are looking for T1. Okay. So, hindi natin siya maka-cancel out hanggat di ka mag-convert. So, sa ibang books, directly lang ini-input yung 144. Pero kasi guys, if hindi mo ilalagay na 144 inches squared over feet squared siya, hindi ka makakapag-cancel out properly. Ayan. So, mag-cancel out tayo. Itong feet, may matitirang feet kasi feet cube and feet squared yung kinancel out natin.
Ayan. Sa kabila naman, you can cancel out this pound mass. Ayan, pound mass yan. So, ang matitira sa iyo is BTU per Rankine sa kabila and pound feet sa kabila. So, in order for you to cancel out the pound feet, so pwedeng yung kabila, i-convert mo into BTU or yung nasa kanan, i-convert mo into feet pound. Okay, no. So, we have decided na itong nasa kanan na side, i-multiply natin into 1 BTU 778 foot pound, or pound force feet. Yeah. Okay, so cancel out natin here. Pound mass, itong BTU. Ang matitira sa atin is the pound feet, which is natanggal na din natin. So, ang matitira na lang sa atin is Rankine. So, we have to solve 108.2 times 0.6 times 144 divided by 0.031 and 778. Ay, yung 2 pa pala. Yan, kaya pala ang taas nung T1 ko. T1 is 193.807115 Rankine. So, T1 pa lang po iyon. Ang kailangan natin, guys, is T2. So, considering that we are in isentropic process, you can revisit yung mga available formulas natin din eh. Yan. But, meron kasi kayong volume. So, pwedeng yun na yung gamitin yung relationship. Kasi kumuha pa kayo ng actually, ang option din is pwede mong gamitin si P1 and P2. However, hindi yun nire-recommend ni ma'am kasi sinolve mo lang si P2. Unlike si V1 and V2, given siya. Pag mali kasi yung solve mo kay P2, mali ang magiging T2 mo. Diba? But then again, you can use that as confirmation ng answer. Pero not all the time, nire-recommend ni ma'am na mag-confirm kayo ng answer because limited time naman kayo sa exam. Okay. So in this case, makukuha mo si T2 if yung T1 mo, i-multiply mo ng 0.6 over 3.6 raised to, ang K mo is 4 over 3 minus 1, so 1/3 na lang siya. So your T2 is 106.6561657 Rankine. Okay. So, maliit yung ating T2, no, as compared kay T1. So, expect na yung change in enthalpy mo is negative kasi mas maliit ang T2 mo kay T1. So, let us get the change in enthalpy or delta H. Ang mass mo, 2 pounds. Ang CP mo, 0.124, given naman. Ang T2 mo, yan. So, Sabadong-Sabado may nagno-notif na trabaho. So, ang T2 mo is 106.6561657. You may store that para hindi ka mag-retype. Minus T2, 193.807115. So, ang atin pong change in enthalpy as expected is negative. Negative 21.61343543 BTU. So, challenge lang talaga mag-solve ng English unit kasi mas madaming drama. But we leave for the drama. May question po? Wala po. Wala po. Ayan. So, dalawa lang aking estudyante. Dalawa na nagsabi. So, meron pa tayong isang problem na hindi na-solve. Pero hindi ko na share yung image niya. Para mag-ano naman tayo. Yeah. Share existing. Gamit na gamit ang aking notes. Aba, at ayaw lumipat ng page. Yeah. Nandito yung tanong eh. Ayan. At bakit nasa gitna? Ilipat ko na lang.
Second page. Ayan. So this is our last problem. 8 pa lang naman. Ano? Meron daw mass na 2.33 kilogram of gas. Ano? 2.33 guys. Kilogram. Given ang R, ako I prefer naka-kilojoule na siya, no? So 0.377. Yung sagot ata sa module nyo is naka-rounded off, ano? But then again, reminder nyo ma'am, no rounding off tayo. So kung ilang decimal places ang nilalabas ng inyong calculator, yun ang gagamitin natin. May K daw 1.25. Ayan. Constant volume. Ayan. May P1. 657.8. Ang T1, 66 degrees Celsius. Pero sabi ni ma'am, mas maganda kung naka-Kelvin na. Plus 273.15, ilan? Yung degree Celsius, 66 degrees Celsius, ilang Kelvin? 339.15 po. 339.15 Kelvin. Okay. And then we have P2, 1, ang daming given naman. 745 kilopascal. Yeah. May drama daw. During the process, the gas is internally stirred. May QA, may Q na. 108.25 kilojoule. Ang tanong ay T2 and change of entropy. Ano ang change of entropy? Delta? Delta S po. Delta S. Ayan. Tatlo ng student ko. Thank you. So, ano ang formula natin for delta S? Constant volume, ha? Pwede nyo balikan kung sakaling nagkalimutan. O, constant volume delta S. So, MCV ln P2 over P1. Pwede ding MCV ln P2 over T1. Pero ako ay ang aking ire-recommend sa inyo ay the P2 over P1. Kasi yung T2 over T1, T1 lang given. So isa-solve mo pa ang T2. Ay kung mali ang yung T2, diga. Okay. Meron ka gang mass? Yes. So madali lang pala delta S. So delta S muna tayo. Kasi may mass ka eh. Delta S. Ang mass mo ay 2.33 ano? Ang CV mo. Again, yung CV pwede nyong separately solve or pwedeng diretso. Ano ang formula ng CV? R over K minus 1. Tama ga? Opo. So, Yes. pwedeng diretso mo na din eh. Ano? Pero kung gusto mo naman, hindi, solve mo ng hiwalay. K minus 1 is 0.25. Ano pa? Ln. Ang P2 ko ay 1745. Ang P1 ko, 657.8. Mamaya, pag na-solve nyo yung T2, pwede nyo namang i-resolve. But that is, para sa akin ay waste of energy. For problem set, pwede. Pero pag sa exam, guys, sayang naman ang pwede nyo pang ipag-solve ng ibang problem. O, alin ang pwedeng tanggalin? Kilogram. Ayun. Ang delta S natin, usually, naka-kilojoule per Kelvin or joule per Kelvin. Sa exam naman, may mention ni ma'am ano ang final answer na unit. So, 2.33 times 0.377 over 0.25 times ln. Ay, problema ko sa calculus. Hindi ko na makita nasa ng ln. Ayun. 1745 over 657.8. By the way, nakita ko na palang calculus. Anong sagot sa delta S?
Sabi sa inyong module, I think 3.43 ata nakalagay sa module. 3.43. But of course, gusto natin yung exact value. Anong exact value? 3.4279. 458 po. 938458, no? Tama? Yes. Yes po. Yes po. Kilojoule per Kelvin. Ano? So this is our final answer for the delta S. Ngayon, tinatanong si Tito, paano makukuha? Anong best option nyo para makuha si Tito, guys? Q equal Yun delta sa Q po. Ano daw? Q is equal to? delta U. Okay. Q is equal to, wait lang. Q is equal to delta U. Meron kang Q, anong bigay natin sa Q? Ba, ayaw gumalaw ng ice cream. 108.25, no? Ang delta, ang mass natin ay MCV to, no? MCV T2 minus T1. So, yun pala ang kagandahan kung sinolve mo yung CV separately. So, isa-substitute mo na lang siya dito. Pero since hindi mo siya sinolve separately, so, ilalagay ulit natin yung R over K minus 1. So, wala tayong choice. Ang mass natin is 2.33 kilogram. Ang CV natin is, okay, 0.377 kilojoule per kilogram Kelvin. Yung dahil tamad ka, naparusahan ka pa. Times T2, that is what we are looking for. T1 is 339.50. Yeah. Later on, we'll discover something here. Ayan. So, ano kaya ang value ng T2? In time, mag-solve tayo. 108.25 over 2.33 times 0.377 over 0.25 plus 339.50. Ano sagot? $369.9585060 po. Kung mapapansin nyo, kaya hindi ko binigay ang solution for number 3 kasi ano nakalagay na sagot doon? 899 ata, di ba? Opo. Opo. Okay. So, paano siya nakuha? I mean, may nag-explore ba? Oh, ma'am, nakuha ko po siya gamit ng PVT Gamit. relationship. Okay. Yeah. So, sa tingin nyo, alin ang tamang sagot? I mean, ano lang, I need opinion. Ano? Hindi ko sinasabi mali kayo, di ba? Sa tingin nyo, alin ang mas tama? Kasi, to be honest, both are correct in different situations. Alin ang mas tama? Yun yung tanong. Kasi sa board exam, ganyan. For example, ang letter A, 369. Yung letter B, 899. Kung kayo nasa board exam, ang tanong ko is, alin ang pipiliin mo? Yung 369 po, gawa ng hit added, kaya nagbago. Yes. Kung, halimbawa, kung wala aring statement na yan, ang sagot, yung 899. No? So, hina-highlight ko ito kasi baka ibigay ko yan, like for example, in the quiz. Tapos tinanggal ko lang yung statement, baka ma-confuse kayo. So ngayon, hina-highlight ni ma'am, kung wala yung hit added na binigay, ang sagot, yung 899. Pero since in this case, yan, ayaw na mabura.
Ano? Meron kasing sinabing amount of heat. So parang ito lang yung na-produce mo na heat. So yung temperature mo is yung 369 lang. So in this case, ang tamang sagot is 369. And assuming na wala tong statement na ito, so you can solve for the value of T2 gamit yung PVT, yung relationship natin. Ano? Ba't ayaw lumabas ang aking screen? Ayaw gumana? Yeah. Hindi niyo binabasa ang aking kamay, ang aking ano. Napagod na siya sa live. Mapapalitin na siya. Ayaw niya mag-scroll, guys. Ayan. So anyways, dito na lang sa ilalim isusulat ni ma'am. So, considering na wala yung statement na 108.25 kilojoule, so paano natin kukuhanin si T2? Ano pala yung nakakalubin? Ano? So, anong relationship ang gagamitin natin, guys? Ano po? Repeat relationship. T2 over T1 is equal to P2 over P1. P2 over P1 raised to K minus 1 over K. So, patanayan natin na 899 ba yun? Kung ano man ang lumabas. Ano? So, T2 is equal to, ang T1 natin ay 339.15. Kaya hindi ako nagpapa-exam ng multiple choice, guys. Kasi, ganun ako mag-given. Ano? So, yung letter A, 369, yung letter B, 899. Kasi to be honest, ganun sa board exam. Ano? Akala mo tama lahat. Ang P2 ko ay 1745. Ang P1 ko is 657.8. So, para makatipid kayo sa ink, alam niyo naman na KPI both, pwede hindi niyo na isulat. Raised to K minus, ang K natin, anong value? 1.25 no? Tama ga? Yes po. Hindi ko kasi magalaw yung screen, kaloka. 0.25 over 1.25. 339.15 times 1745 over 657.8 raised to 0.25 over 1.25. Ay, bakit mali? Ma'am, dahil po at constant Constant volume. Opo. Ang gamit po Constant ay volume ba? isotropic. Opo. Ay, kaloka. Hindi mo lang ako tinama. Charot. Bakit ako naka-isentropic? Ayan. Okay, so tanggalin natin. Nasaan ang eraser? Yan. Ba't yan laki ng eraser ko? Ayan. Patanggalin natin. Diyos ko. Bakit 300? Ano lang lumabas sa akin? 412. Okay. Nasaan ang brush ulit? Okay. So, tanggalin ko ang exponent. Si Ma'am ang nagsabi na wag lilipad ng process. Ako nag-isentropy. Ayan. Okay. So, ito na. 899 na talaga. 899.6910155 Kelvin. Garniga din ang nakuha. Yes po. Yes. Okay. So again, tama ito kung walang binigay na heat. Pero since may binigay, the most accurate answer is the 369.9585063 Kelvin. So maliwanag ka po, Are? Yes. Yes po. Okay. So isave ko ito later and then ibigay ko sa inyo. So I think we have a productive meeting naman today. Ano? May questions baga? Wala naman po. May naintindihan. Paying confetti kung may naintindihan. Ayan. So by the way guys, tomorrow, actually hindi ko mamimit yung, I think na-mention ko sa inyo, may birthdayhan sa amin. Ano? Swerte kayo kasi alas 7 pa lamang. Ano, nagagayat pala ang din eh. Ano, mamaya, kasi yung program 3 p.m., yung aking AE, 2:30, yung ano, baka kasagsagan na ng video okay noon or may clown na. Syempre gusto ko naman nood yung clown.
Biglang ano pala, pupulaan ko lang yung magic ng clown. Ano. So, hindi ako makapag-conduct ng classes with them. So, pag nagklase tayo tomorrow, maiwan sila. So, my plan is, tomorrow, I'll be giving you set of problems. Hindi ito required sagutan. So, nasa sa inyo kung tatanggapin nyo po ang responsibilidad ng pagsusolve. Bibigyan ko kayo siguro mga 5 problems iyon. Again, hindi siya required sagutan, but kayo lang din naman ang matutulungan noon kung kayo ay magsagot noon. Diga. So, expect tomorrow mag-upload si ma'am ng mga series of, again, mga 5 lang yun. Actually, prepared na siya. You can solve that, pagtulungan ninyo, maaaring ma-encounter nyo yan sa future problem set, or maybe sa quiz ninyo. So, hindi naman siguro kayo mawawalan kung magsasolve kayo. So, no virtual meeting bukas, but expect may mga problems na pwedeng sagutan. Hindi po yun required, hindi po i-record ni ma'am. So, nasa sa inyo po kung you're up to the challenge. Kasi again, pag nagklase tayo tomorrow, maiiwan yung AE. Ang mangyayari din naman yun, mahahabulin din namin kayo. So, maaaring magbitaw din talaga tayo ng isang meeting. Pero so far, for now, I think okay naman tayo sa processes of ideal gases. Okay. So, I believe naman you have good foundation in Thermo 2. And Thermo 1, the fact na kayo nasa Thermo 2 ngayon, so, I believe na kayang-kaya nyo din pagdating natin dun sa Thermo 2 proper, which is the Rankine cycle. So, maliwanag, bukas walang virtual classes. So, ang next meeting natin ay face-to-face na ulit. February 22, tama ba? Kasi 15 plus 7 ay 22. Diga. Ay, hindi, 23 pala tayo kasi Sunday. Ano po? Yes, Mr. Santos? Ma'am, tanong ko lang po if imimit niyo po kami ng 22. I have plans. Pero, oo nga pala, no? Face-to-face kasi iyon. Let's see. Mag-a-announce naman si ma'am kung pero most probably, sure ay Sunday. Noted po. Kasi 8:30. No, so mag-a-announce si ma'am before the meeting naman. Hindi naman yung biglang Sabado ng alas 7 ako yung magdidesisyon na may klase o wala. Most probably by Thursday or Friday ay sasabihan ko naman kayo. So, tomorrow, no virtual classes. Yung sa Sabado, expect within this week. Wednesday or Thursday siguro. Hindi naman Friday ng hating gabi. Usong-uso yun sa amin noon eh. Friday ng hating gabi, mag-a-announce na may gagawin ng alas 7 ng umaga. Tulog na noong Biyernes ng hating gabi. So, ayun guys, makakaasa naman kayo na mai-inform kayo beforehand. So, tomorrow again, baka kayo ay maka-attend ng virtual meeting, hindi mag-isa kayo dyan, mag-dismissan kayo dyan ng inyong mga kaklase. So, ayan guys, kung wala nang tanong, ano bang magandang emoji? Kakaunti naman ng emoji din. So, kung wala nang tanong, ay like na lang. And then, you can leave the meeting room, mag-iwan ng sad face bago umexit. So, thank you so much sa paggising today. Pwede na ulit kayong matulog. May klase pa palang kasunudan. Pinatulog na. Thank you, everyone! Thank you po, Thank you po, ma'am. ma'am.